So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong si Cynthia Villar. Kasi nga po, mga ka-Streetwise, no, trending na naman itong senador na mukhang leprechaun. Kasi double dead eh. Nag-vote buying na nga na mali. Ito nag-vote buying na nga. Ang problema, nag-vote buying na nga, 'di ba? Na pamimigay daw po yung lupa, yun naman pala, hindi rin naman pala sa kanila. Kasi alam niyo ang problema do'n, ito napapansin ko na talaga 'to, eh. Tingin kasi ng pamilya Villar sa mga Pilipino tanga. Honestly, kasi ito, tingnan niyo 'to, ito yung bagong pautot ngayon ng Villar, eh. So ito, nakita ko 'to sa Impact Leadership at malamang napanood niyo na rin po yung bagong advertisement ni Camille Villar. So si Camille Villar nga po ay tatakbo bilang senador, kapalit ni Cynthia Villar kasi tapos na yung term. Oh. So sabi dito dapat daw may bago. Sabi ni Camille Villar na anak nga po ni Cynthia Villar, dapat may bago. Yun nga lang, tingnan niyo naman ito. Paano magiging bago? Eh luma na kayo eh. 'Di ba ganyan po katanga ang tingin po ng pamilya Villar sa mga Pilipino. Magsasalita kayo na ang dapat bago, eh luma nga kayo. So dapat hindi kayo 'yan. Oh, tingnan niyo si Manny Villar naging senador, naging Senate President pa. Oh, tapos si Cynthia Villar naging senador. Tapos si Mark Villar, yung bagong walang kwenta sa Senado, senador din ngayon. At tapos mga ka-Streetwise, dagdagan pa po natin yung dinastiya sa Las Piñas ng mga Aguilar. Na ang mga Aguilar po, ito po ay kapatid ni Cynthia Villar. So hindi kayo bago. Sabi ko sa inyo ginagawang hindi ang tingin, ulitin ko lang ang tingin kasi ng mga Villar sa mga Pilipino tanga. Well, honestly naman talaga, tanga-tanga naman talaga tayo kasi nananalo pa rin 'tong mga hayop na 'to eh. Well kung dinastiya sila sa Las Piñas, problema ng mga taga Las Piñas 'yan. Pero mga ka-Streetwise, national election, Villar palagi. Mukhang tanga-tanga talaga tayo mga kababayan kasi palagi nananalo 'tong mga Villar na 'to. So ngayon mga ka-Streetwise 'no, ito yung sinasabi ko sa inyo kung bakit katangahan po ang bumoto sa mga Villar. Actually, ito yung sinasabi ko ito may singit ko lang Nagtataka po talaga ako na nung 2019 election, number 1 po si Cynthia Villar sa Senado. Nagtataka po talaga ako. Tapos ang plataporma po ni Cynthia Villar yung sinasabi niya 'no, na plataporma niya kung bakit siya nag-number 1 nung 2019 senatorial election kasi nga daw po, ang mga proyekto niya raw at plataporma para sa mga magsasaka. Land grabber nga kayo. Tapos ngayon sasabihin ninyo magsasaka anong panalo sa inyo. Kita niyo mga kababayan, 'di ba? Tingin talaga ng mga Villar sa mga Pilipino tanga. Bobo lang po maniniwala doon ang bumoto sa mga Villar, mga magsasaka. 'Di ba? Baka smartmatic lang. Oh. So ngayon mga ka-Streetwise, ito po yung video ni Cynthia Villar na nag-trending. So ito panoorin niyo 'to Okay, so ito sige. Yung dalawa kong kapatid, yung panganay, si Baby Aguilar, at saka si dating Mayor Nene Aguilar. Kaya apat na lang po kami magkakapatid. Kaya kaming apat na lang po magdi-decide kung ibibigay sa inyo ang lupang ito. Yan yung lupang ito mga kababayan, ito yung sa Almansa Almansa Las Piñas ito Sitio Pugadlawin ba yon? Teka lang hanapin ko. Ito tama, nakita sabi dito hinikayat ni Senator Cynthia Villar ang mga residente ng Sitio Pugadlawin na ipakita ang kanilang suporta sa kanyang pamilya sa darating na eleksyon bilang kapalit ng pamamahagi ng lupa. Tumatakbo si Villar bilang kinatawan ng Las Piñas upang palitan ng kanyang anak na si Camille Villar na tumatakbo naman bilang senador. So palitan lang talaga, no? Lang yan talaga, dynastiya talaga to. Okay. Continue. Tanawin nyo sa amin, ito, kung ibibigay namin sa inyo, malalaman naman namin sa eleksyon kung tatanawin yung utang na loob ang pagbibigay namin ng lupa.
lupa sa inyo. Kita nyo, di ba? O sabi ni Cynthia Villar, sana tanawin ninyong utang na loob yung ibibigay naming lupa sa inyo. Paano tatanawin utang na loob kung hindi mo pa binibigay? Gunggong talaga tong si Cynthia Villar, di ba? Kasi ito, no, ang alam ko po kasi sa utang na loob, binigay mo na muna. And then depende sa iyo 'yan kung tatanawin mong utang na loob 'yan. Eh dito si Cynthia Villar, mga kababayan, hindi pa binibigay. Hindi pa binibigay yung lupa, humahanap na po ng utang na loob. Gago talaga. Ay, puta, mamaya pakita ko sa inyo mamaya, no. Ang problema dito, mga kababayan, hindi naman pagmamay-ari ng Aguilar 'yan, eh. Yang Sitio Pugadlawin na 'yan, eh. Hindi po pagmamay-ari ni Cynthia Villar yung Sitio Pugadlawin na 'yan na sinasabi niya pamimigay niya. So una, paano mo pamimigay yung lupa na hindi naman sa inyo? So ano gagawin mo? Ilaland grabbing mo na naman. So pagka panaland grabbing, magpapalayas ka ng marami, pamimigay mo sa konting tao, so bida ka na naman, ganon. Ewan ko ba, no? Kasi actually parang si Cynthia Villar merong yung parang merong superiority complex ba? Na ang tingin niya sa sarili niya mataas na tao, makapangyarihan na tao. Kayong mga mahihirap na mga Pilipino, wala kayo, mga peasant lang kayo. Kaya namin kayong utuin, kaya namin kayo paikutin. Ang pangit ng attitude mo, men. Di nga, seryoso, ang pangit. O sige, continue pa natin para lalo tayong maasara. Sige. At sana ipakita niyo sa amin na kami ay susuportahan niyo sa darating na 2025 election. Ipakita niyo. So, malinaw, mga kababayan, na ito po ay vote buying. Oy, Chairman George Garcia, pakita ka naman ng tikas. Tingnan mo si Cynthia Villar, nag-vote buying, oh. Oy, Chairman George Garcia. O mayroon pang billboard ni Kibuloy. Nag-early campaigning na. Pakisita naman. Ito, pakisita rin naman ito. Hindi naman namin inihiling na i-disqualified mo. Sitahin mo man lang sana. Di ba? Sa amin. Ipakita nyo sa amin ang appreciation nyo. Kasi pag hindi nyo pinakita sa amin, baka magbago ang isip namin ng pagbibigay sa inyo ng lupa. Tandaan nyo. Kung makita namin na hindi nyo pala kami mahal, dapat ba namin mahalin din kayo? Kaya pagbutihin nyo. Hindi po si April Aguilar ang mag-decide nito. Kaming apat na magkakapatid ang mag-decide nito. Nakikita ko naman yung pagmamahal na yan sa eleksyon ng 2025. So, hindi naman makukuha sa pangako yan. Kailangan ipakita yan sa 20. Kita nyo, mga kababayan, di ba? Nakakainis eh. Nakakainis, parang naghahanap si Cynthia Villar ng utang na loob dun sa bagay na wala naman siyang binibigay pa. Okay. So ngayon, ito mga kastrito, ito sinasabi ko sa inyo eh. Teka lang tanggalin muna na natin yan. Di ba? Mukhang leprechaun yan eh. So ngayon, mga kababayan, ito sinasabi ko. Okay. So syempre, sumagot itong si Mark Anthony Santos. Ang alam ko itong si Mark Anthony Santos, siya po yung naglakas loob na kalabanin po si Cynthia Villar bilang congressman po sa Las Piñas. Okay. So hinahanap ko pa yung survey nito kung sino nangunguna eh. Kasi mukhang dikit ata yung laban dito kasi mainit ang dugo po ngayon ni Cynthia Villar dito kay Mark Anthony Santos. Oo. 'Di ba yung hinampas niya pa to ng hinampas niya si Mark Anthony Santos sa simbahan? 'Di ba napanood niyo ba 'yon? So ito sabi dito okay. Las Piñas Councilor Mark Anthony Santos clarified that no politician in the city owns the 5-hectare lot in Sitio Pugadlawin, Barangay Almansa 2, which is home to 4,800 residents. This contradicts the claim made by Senator Cynthia Villar, who said the Aguilar family owns the land. Okay. So sabi ni Mark Anthony Santos na walang politician ang nagmamay-ari po ng Pugadlawin dyan po sa Almansa, Las Piñas.
So, ayun ang sinasabi natin dito. Anong pamimigay ni Cynthia Villar na lupa diyan po sa 4,800 residents kung hindi naman pala sila may-ari? So, panloloko po ito. Malinaw po na panloloko po itong ginagawa ni Cynthia Villar, pananakot pa. Pag hindi niyo kami binoto at nanalo ako, palalayasin namin kayo diyan. Ayun po yung subliminal message nung mensahe na yan ni Cynthia Villar dun sa mga tao po diyan po sa Sitio Pugadlawin. Eh, siyempre mga mahihirap yang mga yan, madaling matakot yang mga yan, di ba? Sabi dito, no, in her speech on Wednesday, December 18, so matagal na pala ito, no, Villar stated that only 4 of her siblings remain and they are now dividing the lot after 2 of their siblings passed away. Villar also mentioned that the land would be distributed among the residents provided they support her family's candidates in May 2025 election. So, vote buying. Malalaman naman namin sa eleksyon kung tatanawin ninyong utang na loob ang pagbibigay namin ng lupa sa inyo. Utang ina talaga, no? Grabing kapal lang mukha nitong leprechaun na to, no? So, sabi pa dito, however, records from city, ito yung malupit eh. However, records from City Assessor's Office show that the lot has been titled under the name of former Presidential Commission in Good Government PCGG Chairman Camilo Sabio and his wife Marlene since the 1980s. The property with a market value of 69 million and current assessed value of 13.8 million is designated for residential use. Oh, so ngayon mga kababayan, hindi sila may-ari ng lupa. Nakapangalan po ito kay Camilo Sabio. 'Di ba? So, bakit mo inaangkin? So, malamang bibilhin. Okay. So, actually mga kababayan, no. Actually nakakainis 'to eh. Minsan po talaga mga ka-streetwise, no, nawawalan na rin po ako ng pag-asa sa mga kababayan po natin Pilipino na minsan po natatangahan na rin po talaga ako. Kasi isipin nyo ang mga lumalabas po ngayon sa survey, ako hindi naman ako naniniwala sa survey 100%. Pero syempre, ang survey po ay nagiging guide. 'Di ba? Kung ano pong klaseng political dynamics meron tayo. So, ngayon, sa survey po ngayon na lumalabas, isipin nyo Willie Rebillame, pasok sa survey. Bongo. Tapos ngayon, Camille Villar, sa number 12. 'Di ba? Parang nakakawala ng pag-asa mga ka-streetwise, no? Yung ganyang klaseng mga senaryo po sa election natin. Okay. So, ngayon mga ka-streetwise, no, ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Meron pa pagkakataon na itong si Cynthia Villar nagalit sa pobreng security guard kasi hindi daw po sila pinapasok. At yung dahilan po ni Cynthia Villar dito, pantanga. Tingnan nyo panoorin nyo to Tingnan nyo to. Senadora Cynthia Villar, kaugnay sa viral na video ngayon kung saan nagagalit siya sa isang security guard. Nangyari ang insidente sa isang subdivision sa Las Piñas City kung saan makikitang nilapitan ni Villar ang guard na tila pinapagalitan. Pero ayon naman sa senadora, ayaw daw silang papasukin sa kanilang subdivision. Paano naman daw sila makakauwi kaya dito na raw siya naggalit. Samantala, pagdating naman sa natanggap na batikos, nilinaw ni Villar na maaaring paraan ito ng paninira sa kanya. Security guard namin, ayaw kami mapapasukan at palabasan sa aming subdivision. Saan kami uuwi? Kaya pinapagalitan ko, that's against the law. Magawa yun kasi gustong lumaban, wala namang performance, kaya ginagawa manira. So tingnan niyo mga kababayan, no? Tingnan niyo, no? So ngayon, ang sabi ni Cynthia Villar dun sa video, kaya niya raw pinagalitan yung security guard kasi hindi daw sila pinapasok sa subdivision kung saan sila nakatira. Gago talaga to, no? Gago talaga. Saan ka nakakita na ikaw senador ka? Di ba? Hindi ka pinapasok sa subdivision mo. So, ibig sabihin nun, hindi alam ng security guard na ang isang senador na Cynthia Villar, ang pamilya Villar ay hindi po nakatira sa subdivision po na yon. So ganun po katanga yung guard. Hindi kasi hindi ko talaga makuha yung logic eh. 'Di ba yung nakuha lang kasi ng CCTV dito is yung inaaway niya yung security guard. 'Di ba? Pero hindi natin nakita o napakinggan kung ano yung naging rason
nung pagtatalo nila. So ngayon napalusot ni Cynthia Villar, hindi kami pinapapasok sa subdivision kaya inaway ko. That's against the law. Sinong takang maniniwala doon? May ibang nangyayari doon na na hindi po nahagip ng audio ng camera. So kaya gumawa ka ng istorya. Hindi para kasi sa akin, no, hindi acceptable. Kaya ka nagalit kasi hindi ka pinapasok ng guard. Ang labo nun. Senador ka. Kilala ka ng buong Pilipinas. At syempre mga kababayan, bago po pinoposte ang isang security guard sa isang subdivision, especially kung ito ay subdivision ng mga mayayaman, sinasabi na po yan ng security agency nila, di ba, na ito, si Cynthia Villar dito nakatira. O si Bongo dito nakatira, pantayan mo. Bubong po, ewan ko ba? Ewan ko, nainis ako. So yun mga ka-streetwise, no? So yan dyan po sa team replay, no nga po masasabi nyo nga po dito, sa kalokohan nga po ng pamilya Villar. Kasi ako no, nainis na po talaga ako dito eh. Tingin ko po kasi talaga ng mga Villar sa mga Pilipino tanga. Sana sa pagkakataon po na to, ipakita po natin, 'di ba? Na hindi po tayo tanga. Yung mga taga Las Piñas okay lang 'yan kasi dinastiya na 'yan eh. Medyo mahirap po talaga tibagin ng dinastiya. Pero buong Pilipinas naloko ng mga Villar eh parang hindi naman katanggap-tanggap 'yan. 'Di ba? So yun po mga ka-streetwise, so yan po sa Team Replay, syempre, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan din po sa Team Replay, palagi po subscribe at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So kung sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.